So, ngayon nga mga sangkay, sobrang viral itong pasabog ni Sandro Marcos. At kahit po tayo mga sangkay, interesado po talaga sa kwento niya tungkol po sa ikinanta niya. Tungkol mga sangkay sa ginawa daw sa kanila nila former President Rodrigo Duterte. At well, alamin po natin kasi may mahaba-habang kwento. At ito ang ating ipapakita ngayon. Alright, so ang panganay na anak ni PBBM na si Sandro Marcos ay meron nga pong matinding isiniwalat. At ito naman mga sangkay, sabi ko nga, every person meron pong side story. No, ito yung side story kasi kaila VP Sara, ang story nila, tinridor sila, 'di ba? Tinalikuran sila. 'Yun yung kwento nila. Pero ito, may kwento sa side nila Sandro Marcos na for the first time inilabas. Ngayon lang po ito mga sangkay. Kahit nga po ako, nagulat mga sangkay na may ganito palang storya. So ngayon, tingnan po natin kung gaano katotoo ito. Alright? Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, isubscribe nyo na po para lagi po kayong updated sa mga komentaryo natin, sa mga pasabog natin dito, etc. I-subscribe nyo na. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, guys, eto nga ang nangyari. Ito ay kalat na mga sangkay. Ito po, oh. Ayan. Kalat na po ito ngayon. Tingnan nyo yung komento, 16,000 na. Ang grabe. Tapos, binalita na rin ba ito sa bilyonaryo? Ito, pakinggan po natin. Ilang kondisyon umano ang inilatag ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kapalit ng pagsuporta sa presidential campaign ni PBBM. Ayon yan mismo kay presidential son Sandro Marcos. Sa breakup naman ng Uniteam, sabi ni Congressman Sandro, he kind of saw it coming. Narito ang Agenda Weekend Report ni Leib Cabagani. Isang pasabog sa likod ng 2022 elections. Inihayag ni House Majority Floor Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na may isang nakaupo umanong opisyal noon sa Duterte administration na nag-alok ng suporta sa kanyang ama na si President Ferdinand Marcos Jr. Kapalit ng karapatang sila ang mamili sa mga mahahalagang posisyon sa gobyerno. Sa panayam kay Marcos sa Prime TV, ang estasyon na pagmamay-ari ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Oy! Sinabi niya na kabilang sa mga hiningi umano ang pagpili ng Executive Secretary, House Speaker, Senate President at iba pang Cabinet Secretaries na hindi naman pinayagan ni PBBM. Nabanggit din ng presidential son na nagpunta sila sa Malacanang para hingi ng endorsement ni dating President Rodrigo Duterte. Pero sa halip na matandang Duterte ang humarap, 3 tao raw ang sumalubong sa kanila. May isang sitting official umano ngayon sa 3. Alam nyo, mga sangkay, at that time, na-chismis po yun noon na itong CPRRD nga daw po ay napapalibutan ng mga opisyal na kumbaga sila daw po ang kumukontrol, mga sangkay sa paligid ni PRRD. At that time, itong mga to daw, mga sangkay, ayaw po talaga kay PBBM. At isa po doon, mga sangkay, ito, makalat naman po noon, chismis lang naman to. Isa noon daw po ay sila, Senator Bongo, etc. Yun lamang yung napangalanan, mga sangkay. Kasi, ang kwento nga, dapat itong si PBBM magiging Agriculture Secretary na po. Kaya nga lang, hinarang daw po ng mga to. So, walang nagawa si PRRD. Kaya ang nangyari, wala. Naging tropa na lang si PBBM at PRRD. Hindi talaga siya nagkaroon ng chance. Kaya ngayon, mga sangkay, parang nangyayari revenge no? Ngayon, ito. Minado naman si Sandro Marcos na nakita na niya noon pa ang posibleng pagkakawatak ng Uniteam. O ngayon, mga sangkay, ito. Nakaraan na vlog po natin to pero medyo maiksi. Ito medyo mahaba to. Tingnan natin. If I say Sakto ba dyan, nakatingin sa'yo? May dalang marami talagang, it was
Part of me kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang it was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kwento ko to. Wow. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad at me saying this. So, andito na tayo. understand it. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan, mga 2 oras kami nakahintay, nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami, I'm never gonna forget, andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumabanat pa ngayong presidente, no? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. Para sa amin. So, guys, at that time talaga, maingay yun. Kahit kami, mga sangkay nagsasalita, may humaharang daw po talaga kay la PRRD. And I think meron po kayong idea. Kasi kahit daw po si VP Sara at that time, hindi po makapasok basta-basta. Nahihirapan daw po talaga. Kaya at that time, itong si VP Sara at PRRD, medyo malayo ang isa't isa. So, may power struggle din po sa loob. Mga sangkay, may mga kumukontrol kay PRRD. Yun yung kwento. At ito naman, kinukumpirma ni Sandro na ganun nga pong nangyayari. Kasi, dapat mamimit niya si PRRD. But what was happened is, hindi hinarap si PRRD, bagkus 3 na mga opisyal ni PRRD ang humarap para kausapin si PBBM at si Sandro Marcos. And then there was one person who's a sitting official now. Lang sasabihin, but that's a clue. At ang tingin ko dyan, Senator Bongo yung tinutukoy ni Sandro Marcos eh. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES. Kami mamimili ng Speaker. Kami mamimili ng Senate President. Kami mamimili ng Secretary. Basta marami silang hiningin. Marami silang hiningin. Can you imagine saying And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. So that's, it's, there was Kaya you were there was a lot at play. There was a lot at play, and there were many people who, I guess, were vying to take power away, I suppose. yes. So PRTV at BCMM, you just got your new supercut of the day. 10,000 new supercuts come out of that. I'm sorry, Mr. President. Very existential. First time kasi sinabi niya mga sangkay, hindi po ito nilabas. Pero nyo, from 2022, 2026 na po. At medyo nag-worry pa siya, baka magalit daw po yung kanyang tatay. Please don't get mad at me. Di ba, medyo very existential yung battle ngayon eh. Di ba? Very existential eh. Kaya mahalaga yung sinabi mo na from the start ay hindi naman talaga solid yung unity na ideological, no? Dahil may iba-ibang interest at play. I will let you pick. Ikaw yung political analyst. Papabayaan na lang kita. Okay, so yan yung kwento ni Sandro Marcos. And every person naman, meron pong side story, no? And yan yung kwento nila na iba sa kwento nila VP Sara. Pero kung tatanungin ko kayo, kanino kayo maniniwala dyan? Sa dalawang kwento. Ito detalyado, mga sangke, di ba? Detalyado. And it's up to you kung kanino kayo maniniwala. Pero ano po ang inyong opinion?
comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. Click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.